Iba't ibang hakbang na ang inilalatag ngayon ng Quezon City Government sa kanilang mga paaralan para tiyaking hindi mangyayari sa kanilang lungsod ang makaraang shooting at stabbing incident sa Tacloban at Cavite kung saan naipuslit ang kutsilyo at baril. Kabilang sa mga inihahanda na nilang polisiya ang pagsasagawa ng simulation drills, mas mahigpit na pag-iinspeksyon sa mga bag sa school entrance at paghihikayat sa mga estudyante na makilahok sa scouting. Tunghayan ang balita sa aking report. Ipinahayag ng lokal na pamahalaan ng Quezon na nakatakda silang magsagawa ng school-based safety drills sa lahat ng mga paaralan sa lungsod para maihanda ang mga mag-aaral sa kanilang gagawin sakaling malagay sa sitwasyon kung saan manganganib ang kanilang kaligtasan. Ito'y kasunod ng magkakihiwalay na karahasan sa loob ng ilang paaralan na kamakailang naganap na pangunahin pang mga sospek ay minor de edad na estudyante. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, nakakabahala ang kinasangkutang karahasan ng mga bata at mga naging biktima nito na hindi nila nais maranasan ng mga mag-aaral sa kanilang lungsod. Base raw sa naging obserbasyon ng lungsod, hindi naging handa ang mga mag-aaral sa mga kaparehong sitwasyon kaya't ikinukonsidera nila ang pagsasagawa ng simulation drills. Important din na bumuo tayo ng mga protocols kasi yung mga bata napapansin natin kapag may nangyayari insidente, parang hindi nila alam gagawin nila. Yung iba shock na lang, yung iba sumisigaw, tumatakbo. Kailangan meron tayong drills, meron tayong simulation para alam ng mga bata anong gagawin nila. So una, kung may bomb threat, kung may saksakan, kung may barilan, kung may riot sa bunutan, anong dapat ginagawa ng mga kabataan? Sa ganitong paraan daw ayon sa alkalde, mas madaling maiisip ng mga estudyante ang aksyon na kanilang gagawin sa oras ng hindi inaasahang mga insidente gaya ng paghingi ng saklolo at pagtawag sa emergency hotline. So lahat ng mga maaaring mangyaring scenario na nakaka-apekto sa kaligtasan ng mga bata, we have to train the children na maging maagap sa kanilang response, to have maliliwanag yung kanilang isipan, no? And they have to know what to do right away. No? And that is of course, either they go out, call the teacher, kasi minsan nangyayari to, walang tao sa classroom, call the teacher, call a person of authority, o kaya call our emergency numbers. Bilang bahagi rin ng pag-iingat ng QCLGU matapos mapabalita ang insidente, una nang nagpatupad ng mas mahigpit na bag inspection sa lahat ng mga school entrance sa paaralan para harangin ang posibleng mga bagay na nadadala ng mga mag-aaral na maaaring makapanakit. Ipinag-utos na rin ni Mayor Joy sa hanay ng mga kapulisan ng pag-iinspeksyon sa mga eskwelahan kung may iba pang pinapasukan o bakod na dinadaanan ng mga estudyante nang hindi dumadaan sa main gate. Sa kasalukuyan ay pinapa-surveillance ko na sa kapulisan natin, pati sa mga barangay, yung iba't ibang mga posibleng entrance sa kanilang mga paaralan. If there are places na pwedeng dumaan ang mga masasamang elemento, we will do engineering interventions to make sure to address these entrances, these illegal entrances into the schools. Isusulong rin daw ng lungsod ang pagpapaigting sa scouting sa bawat paaralan, pagpaparami ng bilang ng mga Boy Scout at Girl Scout, pakikiisa ng mga bata sa Youth Development Program nang sa gayon ay mahubog ang kanilang leadership skills, character formation at preparedness sa anumang emergency. Palalawakin rin daw ng lungsod ang values information sa mga kabataan at magulang. Samantala, pangungunahan naman ng Quezon City Police District o QCPD ang pagbuo sa modules ng gagawing school-based safety drills kung saan nagpahayag rin ng mga ito na mas magiging aktibo sila sa pag-iikot sa mga paaralan. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.